Okay po, sino ba sa atin dito madalas umutot? 'Di ba? Bata o matanda. Alam niyo naman 'yan, 'di ba? Madalas tayo umutot. Merong utot na maingay, merong tahimik, may utot na mabaho, at merong hindi mabaho. Actually, marami tayong malalaman kung bakit makabag at utot ng ibang tao, at meron din mga bad signs na makukuha natin sa quality ng pag-utot at kung masyadong mabaho ang pag-utot. Okay? Pero mamaya po sa dulo ng video natin, bibigay ko rin mga benepisyo. Oo, may 5 benepisyo ang pag-utot at hindi dapat pinipigilan ang pag-utot ninyo. So, bakit ba nagkakahangin ang tiyan natin? Siyempre, kakain tayo. Pag kumain po tayo, nadadigest yung pagkain, yung mga bacteria ang nagdadigest ng pagkain. So, pag na-digest yan, gumagawa ng gas o hangin. So, either ilalabas mo sa dighay o ilalabas mo sa utot. Ang normal na tao, uutot ng mga 5 times up to 15 times sa isang araw. So, bawat oras, baka isang utot, mga ganon, every 2 hours. Pero marami sa atin, mag-comment po kayo, wag lang mahiya, medical topic naman to. Marami sa atin, oras-oras umuutot, baka every hour, 2 beses, 3 beses. So, bakit yon? So, at isa pa, ito pa, number 1 topic natin dito, bakit mabaho ang utot? Merong utot na hindi mabaho, walang smell. Merong utot na silent pero deadly. Oo, mabaho. Sasabihin ko mga dahilan bakit sobra baho ang utot. Number 1, pwede ka may food intolerance. Baka may kinain kang hindi okay, di ba? Baka hindi bagay, hindi mo matunaw. Kaya pag utot, mabaho talaga. Pwede umiinom ka ng mga gamot. Umiinom ka ng mga antibiotics. Pwede rin yan. Pwedeng constipated ka, yan ang delikado. Yung constipated, matagal ka na hindi dumudumi, marami ng dumi doon, ayaw pa lumabas. So pag utot mo, amoy dumi na siya talaga, di ba? Yun ang mabahong utot, yung constipated. At merong isang cause na hindi maganda, yung colon cancer. Pag colon cancer na mataas na stage na kumakalat, mabaho po yun. Medyo Meron din high fiber diet o high fiber. O pwede rin medyo mabaho utot. O yung mga high protein. Yung high protein kumain, pansinin nyo, medyo mabaho din yung utot. Yan lang naman po yung mga possibilities kung bakit mabaho ang utot. Ngayon, bakit nagkakagas o bakit utot ng utot ang tao? Okay? Meron tayong 5 dahilan. Number 1, ito, tingnan nyo, baka yung kinakain nyo, meron kayong kinakain na nakakakabag. Minsan, mga beans, cabbage, pwedeng broccoli, pwedeng cauliflower, depende sa'yo. Pwedeng lactose intolerance, gatas, pwedeng soft drinks, diba soft drinks kasi maano siya may carbonated, pwedeng matatamis, yan. Number 2, ito, bakit maraming gas o maraming utot? Pwedeng may medical problem. Okay? Meron digestive problem. Ano to? Yung mga diabetic, yan, mga may diabetes, malakas umutot sila. May ulcer, may GERD, pwede rin. Tsaka merong mga inflammatory bowel disease. Medyo rare to, mga Crohn's disease, dumping syndrome, ulcerative colitis. Merong mga sakit sa tiyan na prone na mag-utot talaga ng madalas. Number 3, I think marami sa atin ito dahilan. Number 3, bakit kayo utot ng utot? Diba sabi ko nga, dapat every 2 hours, mga isang utot lang. Tayo, every hour, maraming utot. Number 3, cause is stress. Pag nai-stress, very anxious tayo, meron sa atin may irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome, yung kulo ng kulo yung tiyan, pag na-stress lang, kukulo, minsan nagtatae, minsan constipated, minsan humihilab, utot ng utot, irritable bowel. Mabilis ang ang galaw. 'Di ba? Meron nga mga estudyante pag ayaw pumasok sasakitan tiyan, 'di ba? O magtatae bigla. Pag sinabi mo no class, biglang hindi na sumakitan tiyan. Isa pa, pag nai-stress ang ibang tao, mas naninigarilyo, mas umiinom ng alak,
Mas kumakain ng matatamis, nakaka-contribute din ng pag-utot. Number 4 cause is constipation. Pag constipated ka, ayaw lumabas ang tigas-tigas ng dumi, puro hangin lumalabas. Kasi naiimbak yung dumi dun, ang tagal eh. So, na-ferment, kaya puro hangin. Number 5, baka maraming bacteria sa tiyan natin. Oo. Yung mga bad bacteria, baka naka-antibiotic ka o may ginagamot sa'yo. So, ano gagawin natin para mabawasan ang pag-utot? Number 1, bawas dito sa mga pagkain na baka hindi kayo hiyang. Number 2, mas kumain ng mas madalas, pero pa konti-konti. Pag binigla mo kasi yung pagkain, hindi mo nginunguya, lalong di ba? Hindi madadigest mauutot tayo o madudumi tayo. Number 3, kumain ng dahan-dahan. Number 4, exercise. Oo, lakad-lakad. Habang naglalakad-lakad, di ba, gagalaw yung bituka, mauutot ka na, di ba? Number 5, bawasan ang fatty foods at fried foods. Pag oily, mahirap matunaw ang oily Matagal na nanatili sa tiyan. Number 6, magbawas sa soft drinks, carbonated drinks. Number 7, pwede kayo uminom ng probiotic. Merong probiotic supplement. Maganda yung mga probiotics. More healthy bacteria. Papa-check up tayo sa doktor kailan. Kung laging masakit ang tiyan, may dugo sa dumi, namamayat, nilalagnat, at alam mong, o parang iba na. Pa-ultrasound tayo ng tiyan para ma-check up. Diba? Tulad na sinabi ko, pwedeng hindi masama ang pag-utot, kabag lang, o baka merong masama din. Ito po, maganda. Ano ang benepisyo ng pag-utot? May benepisyo siya. Kaya bawal pigilan ng pag-utot. Masama magpigil. Number 5, nakakahiya lang. Di iwas muna tayo. Labas muna kayo sa kwarto. 5 benepisyo. Number 1 is masarap ang pakiramdam. Mawawala yung pressure sa tiyan, di ba? Na hirap ka, hindi ka komportable. Pag nakautot, relax na siya. Number 2, ang pag-utot pwede maging warning sign ng sakit. Malalaman mo, baka diabetic pala ako, madalas ako umutot. Baka hindi pala ako pwede sa gatas. Meron akong pagkain na kinakain. Hindi hiyang ang tiyan ko, baka spicy foods o junk foods. Lagi ako utot na utot dito. So, iwas ka na doon. Number 3, ito, masyashock kayo, Masyashock kayo. Ang pag-utot, ayon sa isang 2004 study, pag inamoy mo daw ang pag-utot, maganda daw sa sakit sa puso. Chinek ko yung study. Actually, it's just a small study. Yung pag-utot kasi may hydrogen sulfide. Ang pag-amoy daw nito, nakaka-repair ng cellula sa katawan. Hindi pa natin sure, pero malay mo, may benepisyo. So, wala namang masama pag inamoy yung utot. This is a 2014 study. Possible lang naman. Number 4, magiging guide ang pagkulo ng tiyan at pag-utot kung ano ang dapat mong kainin at hindi dapat mong kainin. At number 5 benefit, mababawasan ang sakit sa tiyan at marirelieve ang stress mo sa pag-utot. 'Di ba? So, wag pigilan na pag-utot. Kung kailangan dumumi lang. Hot tea, chamomile tea, inom lang tayo, para ma-relieve yung sakit sa tiyan, yung stress. Maglakad-lakad. Okay? Tapos deep breathing lang para ma-relax. Meron tayong home remedy para malabas yung hangin na naiimbak dyan, nahihirapan kayo. Minsan pa nagtatai tayo, ganyan din, utot ng utot. So, one technique is ganito. Hihiga kayo ng flat, minsan ang laki-laki ng tiyan natin, bloated, puro kabag. Pag pinalo mo, parang tambol yung tiyan natin. Humiga ng flat, humiga sa left side, mga 1 minute. So, yung hangin, gagalaw-galaw. Humiga sa right side, 1 minute. Pwede dumapa, 1 minute. Tapos mamaya, pag ikot-ikot mo, galaw-galaw ka, lalabas na yung hangin. Di ba? So, ilakad-lakad mo yan, lalabas. At merong abdominal massage, stomach massage. Minsan, minamasahe yung tiyan. Okay, minamasahe para gumalaw, good for constipation, and malabas ang hangin. So, nakita nyo, hindi mo naman masama umutot. Minsan, alamin natin, 5 to 15 times ang normal. Kung madalas,
Alam na natin ang dahilan kung stress ba o meron dapat ipa-check up. At alam nyo na rin ano ang benepisyo ng pag-utot. Okay? So, salamat po. Sana nakatulong tong video. God bless po.